Um, what? Bed. Pawis ako. So, hello YouTube. I just came back home. Tama ba yung grammar? From work. Oh my God, I'm so anxious about this. So, yeah. So I'm Revin, or also known as Yugi, and I was the one who posted a video about my experience on PUBSED, or um, yung entrance exam ng PUP. So yeah, so I am here to announce to you guys na nakapasa ako. And also kanina, habang habang nasa trabaho ako, biglang nag biglang nag-email yung PNU, yung Philippine Normal University, na nakapasa rin ako. And hindi ko na record yung experience ko sa PNU kasi nga it was a disaster. Actually, nawala talaga sa isip ko rin na mag-record. Actually, it was a disaster kasi anong nangyari nun, parang kahapon, parang nag-gig kami, nag-perform kami sa Sining Shelter. Then, hindi ko na malayan na kinabukasan pa lang nun is exam ko na sa PNU. I had doubts din na baka hindi ko na ituloy, pero ayun, tinuloy ko pa rin. Ang mali ko talaga is hindi ko agad na print yung permit ko sa PNU, kaya ayun, nung pumunta ako doon, hindi ko pa siya napaprint, so problem yun. Pero eto, sorry if yung background and all is darkish and flashlight lang yung gamit ko kasi nasa taas ako, nasa rooftop ako, walang ilaw dito sa inupahan namin. Pero like, ayun, kasi ayoko na makita na lang nag-record dito. So let's continue. Let's continue my journey sa PNU. Ayun, maulan yung journey ko nun. Tapos parang 2 hours before my exam, kasi 8 AM yun. Medyo hassle yun kasi nga, yun, maaga. Tapos ayun, sumakay ako ng tricycle papuntang DOST, sumakay ako ng jeep papuntang EDSA LRT. Tapos ayun, maulan talaga nun, maulan nga sa jeep kasi medyo nababasa na ako nun. Tapos yun, lakad ako. Tapos yun, pabili na sana ako ng ticket. Tapos may nakasabay ako na schoolmate ko rin na kapwa yung student. Nagkaroon din kami ng instructions, tapos kinausap ko ng mama niya. Tapos ayun, nagkasabay na kami sa train. Tapos ayun, bumaba kami, nakalimutan ko na yung station. Tapos isang station lang ata yun eh. Tapos ayun, lakad-lakad na lang konti, dire-diretso, tapos makita mo na yung PNU. Kaso ang problema ko na yun, around 7, like an hour before my exam. Ang ginawa ko nun is, sabi ko dun sa kasama ko, maghahanap muna ako ng, hindi yung 7, parang around parang 7:45 na pala, basta 7:30 something, ganun. Tapos sabi ko sa kasama ko na maghahanap muna ako ng like printing shop or computer shop na mag-print ng permit ko, kasi nga hindi ko pa napaprint kasi nga ayun, nakalimutan ko rin. Sa problema ko nung wala akong folder, kailangan ng folder nun para kasama ng permit, yung nasa loob yung permit yan. Tapos naganap ako, grabe yung para siyang something na sobrang irritated ako, and like I might say na it was the worst experience for me kasi in terms of parang like a new phase of my life, like applying college. Tapos ayun, so ayun, naganap ako ng ang masama rito, 7:49. Di ba umuulan nun hanggang sa Manila, I mean sa PNU area, ganun. Ang masama ron, grabe yung nalakad ko. Inikot ko yung parang yung malapit na
na area dun sa PNU. Like, wala talagang open na na computer shop. Tapos ang akala ko ako lang yung nakalimot ng permit ko. Yung pala may mga marami rin, kasi may mga dun, may para siyang print shop dun na maraming mga nakaabang na estudyante na naghihintay rin na magbukas yung printing shop na yun para makapag-print sila ng permit nila. Tapos nung one time na parang pumila ako sa kanila, akala ko bukas na, yung pala hindi. So yun, nag-ikot ako. Tapos may one time na lalapit sana ako dun sa gilid ng kalsada, tapos hindi ko na malaya ng pagtawid ko. Biglang medyo malalim pala yung lupa doon, yung parang kalsada, tapos parang nag-stuck na yung tubig doon ng ulan. Kaya pag-apa ko, wala, nabasa yung sapatos ko, tapos yung medyas ko. Tapos alam mo yun, yung parang sobrang irritable ako kasi nga basang-basa yung medyas ko. Tapos ayun, dalawang paa na, kasi ang lakas pa ng ulan nun. Kahit may payong ako, basa, na-feel ko pa rin yung basa nun. Tapos ayun, naghanap ako, inikot ko yun sila, tapos nagtatanong ako kung may printing shop ba na malapit, gano'n. Tapos sabi nila, ayun, doon malapit din, pero yung mga tinuturo nila is sarado pa nga. Tapos ang nangyari, parang nag-ikot-ikot talaga ako nun. Tapos iniisip ko, parang tinitignan ko yung mga estudyante doon na naghihintay rin ng printing shop. Baka may mahanap akong printing shop, tapos parang ako yung mauuna sa kanila, tapos gano'n. Tapos may nahanap mga ako, pero may pila na po. Parang lang sila, parang napansin lang siguro nila may mga estudyante nga naghihintay na may magbukas ng printing shop para makapag-print sila ng permit, kasi parang hindi pa talaga open yun ng maayos. Parang yun nga, nagbukas na sila. So ayun, nakapila ako. Tapos around 8:50, wala pa ako sa parang mga siguro mga 15 people pa yun sa harapan ko. 8:50 na yun. Kinakabahan ako kasi baka nga hindi na ako papasukin ganun. Tapos ayun, pero ayun, may nakatabi pa ako na sorry sa nakatabi ko na yun. Nakita ko yung chat niya, kasama yung kachat niya yung boyfriend niya. Tapos sabi niya late na raw siya. Tapos sabi, hindi ko naman intentionally na basahin niya, na parang alam mo yun, yung parang matutulala ka na lang, tapos titingin ka sa kahit saan. So ayun, nakita ko yung chat nila na sabi, baby, sabi niya, hindi niya raw itutuloy, tapos parang hindi niya raw kaya, ganun. Tapos what if mag-alis na lang daw siya, tapos ayun, pero sabi ng niya ituloy daw, ganun. Tapos ayun, hanggang sa napunta na ako dun sa nagpo-print, tapos sinend ko sa Gmail nila. Tapos tawag dito, and ayun, bumili na rin. May buti nga may plastic cover sila dun Tapos bumili na lang din ako ng plastic cover sa kanila para hindi mabasa yung permit ko. Tapos ayun, hanggang sa tumakbo ako. Tapos bumili man ako ng tubig. Tapos yung pera ko nun kasi buong 500. Tapos parang nagalit pa yung babae kasi nga wala raw ko bariya. Pero ayun, bigyan pa rin ako. Tapos ayun, eto, parang another part of that worst experience. After that, meron akong permit. Tapos inalala ko yung daan kung saan ako dumaan kanina bago nung naghanap ako ng printing shop. So nangyari, naligaw ako. Tapos may nakita akong school doon TUP Manila. Sabi ko, di ba yung TUP Manila sa pag pumunta ka ng pag ganun yung way, dapat nasa kaliwa yung TUP Manila, tapos nasa kanan yung PUP yung PNU. Tapos pagtingin ko, nung nasa daan na ako, sabi ko, ba't nasa kanan na yung TUP Manila? So feel ko talaga na wala na ako. So nangyayari na yung shoelace ko, ito another part of the experience. Yung shoelace ko, kasi nga di ba basa na yung sapatos ko, yung medyas ko. Yung shoelace ko parang bumigat na kasi nga may tubig na siya sa parang absorb na siya ng tubig, tapos medyo bumigat na siya. So anong nangyayari, yung shoelace ko napupunta sa baba, tapos naapakan ko, tapos natanggal ko. Tapos parang ilang beses ko tinanggal. Ang dami kong dala nun. May tubig ako, may payong, may bag,
may permit, di ba? Ang dami kong dala nun. Tapos, parang naiinis ako kasi kailangan ko pa talaga ayusin um, yung shoelace ko. Tapos, ayun. Then, ayun. Ang parang 3 beses ko ata ulit ng ayusin yung shoelace ko, pataliin. Tapos, hanggang sa napag-decision ko ng itali siya ng 2 beses para hindi na siya matanggal. Tapos, parang umikli na lang siya para hindi ko maapakan. Tapos ayun, tapos nakita ko sa Google Map, ang layo ko nga. Sabi ko, mali yung daan ko. Tapos after that, yung babaan ng LRT banda, yung binabaan ko kanina, nadaanan ko ulit. Sabi ko, ito na yun, familiar, pero yung lakad siya medyo malayo pa, parang mga around 500 meters. Tapos ayun, so parang tinakbo-takbo ko na kasi ano na ngayon, mga 8:30 na. Tapos ayun, nakarating na rin ako. Tapos hindi, bago pala ako makarating nun, may 60 seconds pa pala, or 1 minute na sa pedestrian lane, yung traffic sign, ganun na ano. So 1 minuto pang late. So ayun, nakatawid na ako. Tapos ayun, sabi ko sa guard, asan po yung ano? Tapos sabi ng guard, mag-exam ka ba? Dalihan mo, anong oras na? Tapos ayun, pumasok na ako. Tapos may nagkasi sa akin doon, hello, anong building, ganun. Tapos may nakita ko doon na nilalagyan nila ng karton kasi nga basa yung yung labas, so para maputik. So nilagyan nila ng karton. Tapos ayun, pumunta na ako doon sa desk nila, parang entrance. Tapos ayun, yung permit na yun, kailangan fill upan pa ng mga parts. Parang pwede, parang kunyari may sakit ka or something, may lagnat ka ba ngayon, wala. Yung chikan ko, lapis na lang yung ginamit ko, yung gagamitin ko pang exam. Ayun. Tapos ayun, oh my god, medyo rin to, sobrang sobrang rush ko, or sobrang problemado. Naiwan ko yung payong tapos yung tubig ko dun sa desk nila sa Tapos ayun, kinakabahan ako kasi nga ayun nga, yung gamit ko naiwan. Tapos ayun, sabi ko, na-realize ko lang yun nung parang may lalakarin kami na isang parang field bago kami makapunta sa building kasi nga malayo. Tapos ayun, tapos sabi, ay, naiwan ko yung gamit ko. Malayo na yung nalakad namin. Hindi naman malayo, parang medyo lang, parang mahirap na kasi baka maghintay pa sila kasi may kasabay ako nun. May nakasabay ako doon na estudyante rin, same building pero different room. Tapos ayun, may nagkasi sa amin. Tapos sabi nung kasabay ko, sabi niya mag-share na lang daw kami sa payo. Kasi ayun, pumunta na kami. Tapos ayun, 8:30, ayun na, nakapasok na ako. Tapos kumatok ako, tapos ayun ako, binuksan ko. Hindi ko feel ko aircon yung room. Hindi ko lang masyado na ramdaman kasi nga ang lamig galing sa labas. So parang wala rin yung temperature, hindi rin nagbago. So ayun, wala, chill lang naman yung nagbabantay. Hindi naman siya na parang galit or something. Parang ayun, inassist niya lang din ako. Tapos binigyan niya ako tapos in-instruct niya ako. So chill lang, hindi ko akala ko talaga papagalitan ako. So ayun, hindi naman kinuha yung permit. So ayun, parang medyo kasi nga akala ko kunin nila, pero ayun, kinip, actually after ng exam, kinip lang din namin. So ayun, nung umupo na ako sa upuan ko, ramdam ko yung basa sa medyas ko tapos sa sapatos ko. So, parang sobrang uncomfortable ng feeling na hindi ako makapag-concentrate sa exam. Tapos parang pumili ako ng upuan na actually walang nakaset na upuan sa amin. So kahit saan kami umupo. So umupo ako sa malapit sa bintana para makita ko yung labas. Kasi may nakita akong net, parang field siya ng parang siyang court pala, volleyball something ganun. So ayun, tinignan ko lang, parang siguro mga 1 minute ako nag-process muna kasi nga kakarating ko lang, parang rush ako nun. Tapos ayun, tapos may nag-start na ako. Yung binasa ko, may English, walang Filipino nun actually, science, math, tapos teaching, nakalimutan ko na yung basta may siya, parang specific siya for parang siyang value subject pero specified for teaching, ganun. Kunyari situation na
what if John did this, ganun. Tapos may ayun, ganun. Tapos ayun, so after that, actually ayun, natapos ko yung exam kasi 3 hours naman siya. Pero na-miss ko siguro yung 30 minutes. Then, tapos habang naglalakad ako pababa, ayun, ramdam na ramdam ko yung sapatos ko na basang-basa. Tapos sobrang uncomfortable pa rin kasi nga alam mo yung tuyo ka na pero ano mo, yung sapatos mo basang-basa pa rin. Tapos ayun, after that yun, bumaba na ako. Tapos I hindi naman rush pala. Nag-take muna ako ng picture ng parang yung pangalan ng PNU, parang may nakalagay doon na basta something, picturean ko siya. Tapos after that, pumunta ako sa yung desk ng entrance kanina. Sabi ko, may naiwan po ba ditong payong at tubig? Tapos sabi niya, ay, ayun yung may ganun. Tapos sabi niya sa guard daw. Tapos ayun, nahanap ko. Sabi ko, ay, low po yung naiwan. Yun, binigay din sa akin. Tapos ayun. So ayun, parang sobrang I don't know what to I don't know the exact word to use for the experience, pero parang sobrang interesting, pero sobrang irritated ko rin and uncomfortable kasi ngayon pa ako. And I may consider that as my worst experience, pero I'm not blaming PNU. I'm blaming myself kasi I'm so unorganized. And ayun. So after that, lumabas na ako nun. Tapos nakita ko yung National Museum ata. Ayun. Tapos hinanap ko yung closest na SM kasi gusto ko kumain, gusto ko parang i-treat yung sarili ko kasi I finished exam at a college entrance exam. Tapos ayun, nakita ko malapit lang pala yung SM Manila. Another realization pala na nung pumunta ako sa PNU, magkakadikit lang pala yung mga university sa sa Manila. Oh my god, kasi parang nakita ko din yung, I'm not sure kung ano yung exact, basta may mga Adamson ata yun, I'm not sure. Basta magkakadikit lang, TUP, PNU, ganun. Tapos yung Santa Mesa ata, PUP is around 1 kilometer away, I think, ganun. So ayun, pumunta ako ng SM Manila, tapos kumain ako ng Jollibee. Tapos ayun, umuwi na ako. Ayun, nag-LRT ako. Tapos ayun, so pero it was worth it naman kasi I passed kanina nga, sabi ko, nag-email na yung PNU and nag-send sila ng form. So parang to confirm to confirm na tutuloy ba ako sa PNU. So yun, nag-register agad ako. Tapos nag-send agad sila ng email na may interview ako sa June 12, Wednesday at 2 p.m. Ayun. So, siguro I'll be taking a half day muna sa work para makapag-prepare kasi nga raw, sabi ng kaibigan ko, kailangan daw ng maayos na background and parang makapag-prepare ka talaga ng maayos. It's just a 10 minutes interview, parang more on daw your choices sa PNU college. Then ayun, so right now I'm actually ito additional din, yung in-applyin ko lang this coming college is actually 3 lang. First is PUP Santa Mesa, next is PNU, and last is TCU, Taguig City University, na hinihintay pa namin. Actually ngayong June 14 yung exam namin. So 2 out of the 3 napasa ko, yung TCU na lang hinihintay ko. So yung journey ko sa dalawa is a bit interesting kasi nga bago siya sa buhay ko and hindi ko rin naisip or I don't know kung paano ako nakapasa. Parang more on stock knowledge siya kasi hindi ako masyadong nag-review lang ako nung last day kasi parang napapressure ako minsan. Parang nagre-review lang talaga sa last days. Nagbigay sa akin yung kasabay ko kasama ko yung kaibigan ko
ng reviewer, tapos ni-review ko rin. Tapos ayun, um, sa and also sa July, yung next step pala sa PUP Santa Mesa is I'll be passing my requirements, documents, ganun, sa PUP sa campus mismo. Tapos medyo na-confuse ako kasi sabi raw ng iba, yung yung naging result daw ng schedule sa pagpasa ng requirements is naka-base daw sa result ng exam or ng test ng entrance exam. So ibig sabihin, kasi I'm not sure kung yung unang araw talaga ng pasahan is July 16. Ako July 17. May mga kilala ko na aabot sila ng July 31, I think 29. So feel ko parang if totoo man yun, edi naging mataas yung score na nakuha ko. Pero I'm not sure kasi may parts doon na ninulaan ko na rin or nirush ko na rin talaga. Kasi nga wala na rin oras. Yung pressure talaga sa oras sa PUP kasi 1 hour and 15 minutes lang. So now, I'm just waiting for TCU and I'm thinking, I'm having my time to actually choose from the colleges or universities that I applied to kung ano ba talaga yung pursue ko kasi pursue kasi sa PUP ang nakuha kong first choice na program ko ron is political science, BA political science, which I want to talaga na pursue kasi nga I want to take a pre-law course kasi nga gusto kong mag law school siguro sa UP ganun. And after that, and sa PNU, while sa PNU naman I took related pa rin siya sa society or something, which is social science, and related naman sila political science and social science. Actually under ata ng social science ang political science kasi sa subject namin, which is in this ng grade 11, parang under siya ng parang specific yung pol sci kasi sa soc sci kasi mas malawak yun. Ayun, so I'm just considering my choices. While sa TCU naman, ang napili ko doon is public administration. Under rin siya ng pre-law course actually kasi ayun, parang more on policy, pag-aaralan yung theories, policies, and politics ganun. So right now, ayun, so yung video ko na to, tumagal na pala siya ng 20 plus minutes and I don't know if i-edit ko ito or baka hindi na lang. Malalaman nyo na lang kung in-edit ko, kung napanood nyo na ito. So this is just a documentary of my life and I'm not expecting anyone, so parang siguro yung purpose lang nito is I'll be looking at this after years. Kalang tao, naiya pa naman. So ayun, parang documentary of my life lang. Sana maging maayos yung journey ko and I have a lot of things to say pa rin pala. Ngayon, hindi ko lang ma-share lahat ngayong sa video na to. Pero I hope na upload na ako consistently kasi gusto ko na talaga bumalik sa YouTube and like I continue my journey or document my life or something kasi life is worth documenting every time kasi I fear the thought of losing my memory, so I grab the chance every time na i-document yun kasi ayun, parang it's worth it, I guess. The fine purpose is to find memories and to find memorable experiences. That's all. Siguro, yeah, every after video I will end up with a quote. Siguro anong quote natin? Ayun, sinabi ko kanina. To find purpose. Anong quote? To find purpose is to find ways. Joke lang. To find purpose is to find your purpose. That's it. Parang
go, parang go further if there's a reason every time. I mean, find a reason, find a purpose. In my way, I find purpose na binibigyan ko ng responsibility yung sarili ko para at least magkaroon pa rin ako ng purpose and makapag-contribute ako as a person. Medyo magulo pa pero I'll fix my structure. Pero yung videos ko is consists of parang wala akong scripts kasi more on siya, yung thoughts ko talaga na sasabihin ko. Parang more, mas genuine siya kasi nga ngayon ko lang to sinasabi, or I mean hindi ko muna siya sinulat, sinasabi ko agad siya dito sa camera. And actually baka hindi ko na rin i-edit to kasi sobrang haba na. So that's all. Thank you, YouTube. Bye bye.